Musta po mga maganda at mga pogi? May tanong ako sa inyo. Sulit ba talaga ang tinatawag nating OFW dream kung ang kapalit naman ito ay maging stranger ka sa bansang hindi mo naman tunay na tahanan? Pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho sa abroad, nandito ulit ako sa Cebu. Araw-araw akong bumabiyahe sa parehong mga kalsada na dati kong nilalakaran bago ako umalis. Pero ngayong 2026, parang ibang-iba na ang syudad. Habang naglalakad ako sa mga business district ng Cebu, hindi ko maiwasang ikumpara ang buhay sa ibang bansa at buhay dito sa atin. Efficiency ba ang mas mahalaga o yung simpleng saya na makauwi ka sa sariling bayan? Samahan niyo ako habang binabaybay natin ang bagong rhythm ng Cebu at tuklasin kung sulit ba talaga ang mahabang daan pauwi. Nung nasa abroad pa ako, halos eksakto ang lahat. Kung nakasulat na darating ang tren ng 8:03, darating talaga ito ng 8:03, hindi 8:04, hindi 8:05, 8:03. Parang makina ang buong sistema. Mabilis, malinis, predictable. Pagbalik ko dito sa Cebu, medyo nagkaroon ako ng culture shock. Di dahil sa traffic, sanay naman tayo dyan sa sa traffic. Kundi dahil nakalimutan ko na kung gaano ka-flexible ang konsepto natin ng oras. Minsan, may bus ka agad. Minsan, wala. Minsan, puno. Minsan, naghihintay ka ng matagal. Parang ang schedule ay suggestion lang. Hindi pangako. It's not a promise. Nung una, kakainip. Pero habang tumatagal, natututo ka ulit sumabay sa agos. Isa sa pinakamalaking pagbabago na napansin ko ay ang itsura ng syudad. Mas marami ng mataas na gusali, mas moderno ang ilang bahagi ng lungsod, mas ramdam ang pagunlad. Sa Cebu, nandiyan na rin ang mga dedicated BRT lines or lanes na matagal nang hinihintay ng marami. Pero may mga bagay na hindi nagbabago. Katulad ng init. Yung tipong kakalabas mo pa lang ng opisina, pakiramdam mo naligo ka na agad sa pawis. Pag naglalakad ako sa IT Park tuwing tanghali, doon ko talaga nararamdaman na nasa Pilipinas ulit ako. At alam nyo, na-miss ko yun. Na-miss ko ang ingay ng mga tindero, ang amoy ng street food, ang mga taong nag-uusap sa gilid ng kalsada, ang buhay na enerhiya ng syudad. Sa ibang bansa, minsan napakatahimik, napaka-organisado, pero minsan parang kulang sa kaluluwa, walang masyadong soul. Isa rin sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang modern jeepney experience. Dati, simpleng jeep lang. Ngayon, marami ng air-condition units. Mas komportable, mas maayos, mas ligtas sa maraming aspeto. Pero may isang bagay na napansin kong nagbabago rin. Ang interaction ng mga pasahero. Dati, halos automatic na ang pakiabot ng bayad. Ngayon, marami nang nakatingin sa cellphone, ka-earphones, nakascroll sa social media. Mas connected tayo digitally. Pero minsan parang mas tahimik ang biyahe. Gayon pa man,
Diyan pa rin ang pagiging matulungin ng Pilipino. Kapag may matanda, may buntis, may nangangailangan ng tulong, lumalabas pa rin ang likas na malasakit. Kaya kapag pinag-uusapan ng pag-abroad, madalas pera ang sentro ng usapan. Mas malaking sahod, mas magandang oportunidad, mas mabilis makaipon. Totoo naman lahat yon. Pero may mga gastos na hindi nakikita sa payslip. Hindi mo makikita sa bank account. Hindi nasusukat ng exchange rate. At yun ay ang pakiramdam ng pag-iisa. Sa ibang bansa, maayos ang transportation, mabilis, komportable. Pero ilang beses akong nakaupo sa tren na puno ng tao habang pakiramdam ko ay ako ay nag-isa. Walang kakilala, walang pamilya, walang pamilya na mukha. Ngayon, kapag naipit ako sa traffic sa Cebu, minsan naisip ko na mas gusto ko itong traffic na to. Habang naghihintay, nakikita ko ang totoong buhay. Nakikita ko ang mga estudyante, mga manggagawa, mga pamilya, mga kapitbahay, mga eksenang minsan na hindi ko napapansin noon. Habang tumatagal ang pananatili ko rito, may isang bagay akong napagtanto. Ang kaguluhan ng Cebu ay may sariling rhythm, may sariling tibok, may sariling kwento. Oo, mas mabagal minsan. Oo, nakakapagod. Oo, may traffic, may init, may aberya. Pero dito ko rin naramdaman ang pakiramdam na kabilang ka. Dito mo narinig na ang wikang lumaki kang ginagamit. Dito mo nakakasama ang pamilya. Dito mo nakikita ang mga taong mahalaga sa iyo. Compare lang pag-usapan, baka mas parami pa rin akong kikitain sa abroad. Pero may mga bagay na hindi kayang tumasa ng pera. At isa na ron, ang simpleng kasiyahan nang umuwi sa lugar na tinatawag mong tahanan. Sa huli, nakapagtanto ko na ang mahabang daan pauwi ay hindi nasusukat sa kilometro. Nasusukat ito sa mga sakripisyong ginawa natin para makarating dito. At para sa akin, bawat pawis sa ilalim ng araw ng Cebu, bawat naantalang biyahe, bawat minutong ginugol sa traffic, sulit lahat yon. Dahil sa wakas, narito na ako, kasama ang mga taong mahal ko at kasama ang syudad na kahit magulo minsan, di kailanman tumigil na naging tahanan. Kung OFW ka rin na umuwi sa Pilipinas, ano ang pinakamalaking pagbabago na pansin mo? I-share mo sa comments. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pinutin ang notification bell. Hanggang sa susunod nating biyahe, amping kanunay, ingat!